Siguro, na-traffic lang yung mga kapatid. Amen. But, God is good all the time. Amen. Salamat din sa mga kabataan at sa mga anak dito ngayon. Hayaan natin na maibigay natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. So, ito lagi yung naka-ano sa akin every time na magpipicture ako ngayon ay ito ang pusong nagliliyap. Hindi po pusong ba ito? Hindi pusong nagliliyap sa pagmamahal sa Panginoon. Amen. Hindi sa pagmamahal sa tao. Amen. Nakakalungkot nga lang, may panibagong kapatid na medyo hindi na daw siya atin muna dito dahil hindi na siya masaya. Ang paglilingkod pala ay may kondisyon sa pagtulong sa gawain, sa pagiging maagang pagpunta, sa bawat binibigay ng mga bagay-bagay, meron palang kondisyon. At sa tingin ay hindi mangyari yung nais at gusto, hindi na daw siya masaya dito. So, pag-pray natin, Brother Toby, sama niyo sa prayer. Praise God at ang pagmamahalan kay hindi sa Lord. Pagmamahal kay hindi siya sorry. At binalog ng mahiwagang pagmamahal ng tao. This is the truth that you have the Testaments. If you have the Testaments, you have to love God. Kailangan magmahalin mo ang Panginoon. Amen? So, the new beginning, masama yung beginning ng iba, mga kapatid sa 2015. Sana magiging maganda ang beginning natin. At salamat din doon sa patay na lang yung mga cellphones natin, ano? Patay mo na lang. So, doon sa prayer ni Mother Aaron, salamat doon sa ngayon tayo na opera ng Brad. So, salamatan natin ang Panginoon sa lahat ng oras mga kapatid. Ang beginning ay nagsimula po sa pag-ibig at pagmamahal. Pagmamahal natin sa Diyos. Sabi ko ipasok mo yan pag mo pinalabas yan. Sabi ko ipasok. Pasukin mo. Pasok mo po. Nadi-disturb mo tayo sa pag... Huwag nyo ilabas yung mga aso. Diyan na sa loob yan. At kung wala na sigurong darating mo, hindi bang isara yung gate brother king. Isara mo na yung gate. Pero mo ilap, baka may dumating pa. Isara mo lang yung... Okay, salamat. Good morning. Welcome sa lahat. Amen. Ulitin ko to the visible audience and also the invisible audience. Siguro yung mga bata dito na lang. Para nagtaga naman tayo rito, parang log-log yung paningin ko eh. Wala kasi yung spiritual eye na makita ko yung mga nakaupo ngayon dyan eh. Ano, Sister Blandy, dito na lang yung mga bata. Sama na ngayon dito, maganda yung mensahe ko eh. Amen. Ito na lang. Sino namin dito? Ako na lang mag-aaral ngayon. Amen. So, new beginning, the language from the heart. John chapter 14, verse 1 to 3. So, natin mga Bible. Ito natin mga anak, ano? Sindrom namin pag wala kayo eh. Sama naman tayo dito. At huwag na lang kayo muna mag-cellphone. Iot mo muna yung mga cellphone nyo. Si Daddy nila pastor muna pakinggan yun. Okay. So, let not your heart, the language of the heart, ito po ang mensahe natin, be troubled. Huwag maging magulo.
o magmalumihanan ng ating mga puso. You believe in God, believe also in me. So, ang importante dito yung pananampalataya natin sa Diyos. That is the best thing. The faith, the revelation sa Panginoon. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. That where I am, there you will be also. Tatanggapin ko kayo, at kayo ay sa akin. At kung nasaan ako, ay doon rin kayo dumoon. Amen. So, a good message. God bless you. Pwede po tayo nakaupo mga kapatid. Ating naman yung language ng puso. Ano ba yung Tagalog ng language of the heart? Language for the heart. Of the heart. Wika. Lingwahe. Wika. Wika. Ang wika ng puso. Ng pusa. Pusa ka na. Kat. So, hindi pusa. Puso. Wag mo na pusa. Jesus went to Calvary. To prepare a place for us. He dropped His blood upon the earth to cleanse it for you. Alam naman natin, anong place ang inihanda ng Diyos sa araw na yun para sa atin. We are here to live in an earth that's already cleansed. The new birth only gives us, or gives you, an understanding to it. So, nandito tayo, mga kapatid, tandaan natin, God, Jesus Christ, prepare a place for us. This earthly body, mga kapatid, pinipare po ito ng Diyos para sa atin. Sa madaling salita, we are preparing this body to live within. So, ipinihanda natin ang katawang ito, ang sabi ni Barbanan, na ang katawang ito ay malinis. Hindi po marumi. Amen. Amen? Amen. Walang marumi sa paningin ng Diyos. Ang sabi nga ni Brother Parnell, sa human spirit lang nagkaroon ng wrong. Only in the human spirit. Meron kasing perversion. The wrong is always in the human spirit. Kaya anuman mali na nakikita natin, nagsisimula po yan sa human spirit. Because God sees us as a spirit. Not a human spirit, but as a spirit. So, tinitingnan tayo ng Diyos bilang espiritong malinis, even though our flesh body, hallelujah, ang sabi po, na-declare po ito bilang isang malinis. Can you say amen? Amen. So, isang mabuting bagay na dapat nating maunawaan na sa madaling salita ang lingwahe ng puso. Sa madaling meron tayong kasabihan yung tinatawag na actions speak louder than words, but the language of the heart more than the action. Ganun ba yung store? Opo. So, anong ibig sabihin? Kasi yung lingwahe ng puso, ibaho kasi yun eh. Tingin pa lang nun. Nangungusap ang puso sa pamamagitan ng aksyon, sa pamamagitan ng tingin, sa pamamagitan, mga kapatid, ng galaw, sa pamamagitan ng galaw ng buhok, sa pamamagitan ng anumang bagay na nakikita natin. Are you with me? So, we are spirit united with humanity. Yun ang importante doon. We come here as angels, we go back as humans. Sabi nga mga kapatid. So, we are the spirit united with the humanity. This is human. Kaya nga, sabi ni Brother Parnell, we love humanity. Alright? Kaya mo siya. We love humanity. Are you with me? Amen. Hindi yung may narinig kasi, alam niyo mga kapatid, to use the word of the message or the word of the prophet, sometimes ginagamit ng mga kapatid ito na sabi nga, natatawa na lang ako mga kapatid na sabi nung isang kapatid, yung isang kapatid natin ginagamit, doon na daw siya atin sa isang relihiyon kasi mahal niya ang humanity. Sabi ko, mali po yung pagkaunawa natin. Ang ibig sabihin ni Brother Parnell, to love the humanity, there is no judgment. Wala kang paghahatol sa bawat bagay, sa bawat taong iyong nakikita. Amen.
Even though that you are in this position, mga kapatid, nasa right position ka, pero wala kang judgmental mind, judgmental eyes, judgmental spirit. You love everything around you. That is loving humanity. Amen. Amen. So, we can descend from the great dimensions of knowing and switch forth into a tent of flesh and learn what we knew. So, sa madaling salita, bumaba tayo, hallelujah, sa dakilang dimension. Alam mo ba what is the great dimension? The second dimension is the great dimension. Amen. Alright? Amen. The second dimension is the great dimension. Why? Because doon pa lang nagkaroon tayo ng experience. Right. Alright? We understand everything in this dimension. Right? Can you say amen? Amen. Dito sa dimension, sa second dimension na ito, naiintindihan na natin kung paano tayo nasasaktan. Right. Kasi pag hindi mo naiintindihan na nasaktan ka, may regrets ka. Tama ba ako? Kasi pag nasaktan ka sa isang bagay at hindi mo naiintindihan yun, hindi mo kaya tanggapin yun. Kasi hindi mo naiintindihan. Alright? Can you say amen? Ang isang tao, nagkasakit siya. Pinanood ko yung pelikula, mga kapatid, yung The Remaining. Panoorin ninyo. About the rapture yan eh. The Remaining. Nasa yung ganda. Sa www.movie 4K. for 2K. 4K. 4K ba yun? 4K2. Okay. Pinanood ko yung The Remaining. Alam niyo mga kapatid, maging ang tao ngayon, nag-change na ang kanilang mind. Kasi dati, pag na-rapture, pati katawan nawawala. Ngayon, sa movie na yung mga kapatid, nung mag-rapture, naiwan yung flesh body. Tanong siya. Tanong yung isa yung hindi nakakarinig ng salita. Kasi may pastor na iwan doon. Is your God kill this old man? Sabi ng pastor, no. God taking their souls and remain their bodies. Look at that, ha? Nagde-develop na rin ang kanilang pananaw. Amen. Amen. So, kung papansinin natin mga kapatid, kasi tinignan ko lahat ng nandun ang gulo eh. Kasi gusto ko rin makita kung nag-level up nga ang kanilang. Maraming mga pagbabago. Maraming mga bagay na parang nag-level up sa kanilang pananaw. Na flesh and blood, hindi na nagmamana ng karya ng Diyos. Literally, pinapakita na nila yon. Now, mga kapatid, sa dimension na ito, balikan natin, sa dimension na ito, ang tao, kasi pinanood ko siya, nung mamatay yung girlfriend niya, yung kasal kasi nila, nung mamatay yung asawa niya, kasal nila, during their wedding days, nagkaroon ng rapture. Namatay yung mga tao doon, mga magulang nila. So, lumabas siya, galit na galit siya sa Panginoon. I hate you, sigaw siya. I hate you, kill me. Why? Sa madaling salita, hindi niya naintindihan at naunawaan ang pangyayari na yun. Are you with me? Amen. Now, sa buhay natin, literally sa buhay natin, mga kapatid, sabi ko nga, last Sunday, kapag ang tao may regrets pa, tagalogin niyo yung regrets. Yung pagsisisi, pagmamaktol, hindi pagtanggap sa nangyari, hindi niya naintindihan ang sarili niya. Kasi sabi po ni Salmistra, o sabi ni Solomon, the way of the righteous is ordered by the Lord. If we are the righteous men, hello, mga kapatid, our way is ordered by God. So ano man pangyayari sa buhay na ito, kung naunawaan natin ang ating sarili at ang ating buhay, madaling tanggapin eh. Tama po ba? Madaling tanggapin. Kaya lang hindi matanggap kasi hindi natin naunawaan. But it is the great dimension that we are in this dimension. Why? Because we understand everything. Just be a spiritual person. Kasi pag nagiging spiritual person ka,
yung level ng mind mo, kung pinanood niyo ang Lucy, nung nasa 20% siya, nararamdaman niya pati agos ng dugo niya. Amen? Amen. Nung sa 40% niya, nagle-level up ang kanyang power. Nung nasa 60 and 80% siya, kahit tao, kaya niya nang kontrolin. Nung umabot siya sa 100%, mga kapatid, look at that, ha? Nung umabot siya sa 80%, balikan ko ang 80%, halos ginagano niya ang panahon. Binalikan niya ang mga nakaunang panahon. Nung umabot siya sa 100%, bigyan siyang nawala. At ang tanong sa kanya, nung nagmamahal sa kanya, where are you? Anong sagot niya? I'm everywhere. Yes. Amen. So, maunawaan natin yung dimension natin, yung pananaw natin, kung kailangan natin mag-level up o hindi, o nag-level up pag-aanta o hindi. Kailangan mag-level up ang ating pananampalataya, ang ating revelation sa mensahe ito. Especially this new beginning in 2015. 2015, mga kapatid, is different than the 2014. Amen. Right. Kasi, bago pumasok sa 2014, nagkaroon ng declaration eh. Amen. Kung gusto niyo ma-study na gusto si Lucifer, sundan niyo si Brother Roy Bill. Pinupost niya na yun sa Facebook about who is Lucifer is. Ako, binabasa ko. So, mayroong declaration, mga kapatid, this 2014. Maraming declaration, maraming nag-rejoice, pero sabi ko nga, nung maghupa ang rejoicing, maraming hindi kayang tanggapin. Why? Hirap kasi tanggapin pag hindi natin naunawaan eh. Amen. Tama ba? Pero pag naunawaan natin, mabilis lang. Now, sabi ni Brother, if you did not understand now, just believe. Amen. Right. Stop thinking. Yung mental noise, marami yan. Ako, marami yan. Lalo ako, mga kapatid, ang dami. Minsan bumabalik sa isip ko, lalong mahirap eh. Kaya, itong mga nakaraang mga araw, minsan ang mental noise, at bigla kong sinampal yung isip ko eh. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Masyado kang maingay. Yung sinabi yung parang mental noise. Amen? Amen. So, we understand now in this dimension, and we have to include humanity in our deity in order to do so. Right. Include your humanity, yourself, into your deity. If you speak about deity, it's God. Amen. Hallelujah. That brought peace between the dimensions forevermore. We are not here learning what we don't know. We are to learn what we know. Yes. Hindi natin? Amen. Hindi daw tayo dito para matuto sa mga bagay na hindi natin alam. Nakalimutan lang. Pero nandito tayo upang matuto sa bagay na ating nalalaman. Amen. Right. Right. Alam ko yan. Kailangan ko lang matutunan. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Amen. Kasi paano? Alam mo na, pero kailangan mo bang matutunan? Ang ibig sabihin, alam mo na ang mensahe sa unang panahon. Before you came in the site, you are conditioned. Nag-descend ka dito. Marami kang alam. You are full of knowledge, sabi ni Brother Father. You have the full of knowledge, full of wisdom. But wala kang understanding. Kaya darkness. Amen. Right? Nung dumating ka dito, mga kapatid, alam mo na yan, nakalimutan mo yung alam mo. Pagdating mo dito, kailangan i-experience mo para makumpleto. Amen. Right. Amen. 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 The entry to humanity was important to understand what we already know. Sabi niya, we're not going back as angels, but going back as humans. Yung lahat ng experience at understanding natin dito, when we go back into our original life, pag bumalik na tayo sa ating original na buhay, praise God, ano ang mangyayari? Lahat ng experience mo dito, bit-bit mo doon. Amen. Amen. Hallelujah.
the greatest thing that we can do to help people understand the message is to live it. Amen. Ano daw ang malaking bagay, hallelujah, na dapat nating gawin? Tulungan ang tao. Love humanity, right? Amen. Upang maunawaan nila ang mensahe at mabuhay doon. Kailangan maunawaan natin ang mensahe at ipabuhay ang mensahe. Any word, vocabulary, term, or lexics to convey the meaning from the mind will not suffice. The blessing is not only the privilege of the educated. Kasabihan dito, love is for everybody. Ito na yung sinabi kanina nila. Love is for everybody. Hindi yung love na alam nila. Alam natin anong love to. Agape. Kaya ang nagbukas kanina, nakita nyo yung puso nagliliyab na may agape. Yun. Love is for everybody. I love. It can be understanding in the most simple form of expression by the heart. Paano mo ini-express ang pag-ibig? Sabi nyo sa kapatid, mahal kita, pastor, mahal na mahal kita. Hingiti mo. Amen. Kaya sabi ko, isang araw, darating ang araw, susubugin ka ng pagmamahal mo sa akin. Amen. Mahalin mo ang Diyos Right. na nasa iyo at nasa akin. Amen? Amen. Hallelujah. Not everyone has the ability to explain it. Hindi lang lahat may abilidad para ipaliwanag ang mga bagay. Kaya mo ipaliwanag, expression of the heart. But all has the competence of expressing and receiving. Giving away love is actually gaining self-fulfillment. Self-fulfillment. Ayun, self-fulfillment. Yung tagumpay sa buhay mo, tagumpay sa sarili mo. Kapag nagbibigay ka ng pag-ibig, ibinibigay mo ang pag-ibig sa tao. Ibinibigay mo ang sarili mo sa tao. Ibinibigay mo ang lahat sa Panginoon. Fulfillment. Tama ba? Yung paglilingkod mo sa Panginoon, that's the condition of your heart. Self-fulfillment. It is the perfect realization of who you are. The I am. Every day of our lives, merong realization sa atin. Totoo na nangyayari yan. Ako nagre-realization din ako. Passing day. Inaano ko yung pangyayari sa nakalipas, ngayon. Kaya, yung pinapadala ko sa meron akong message. I smiled yesterday. I smile today. And I smile tomorrow. Because life is too short. Life is too short Yes. to cry of things that worthless. Amen. Nakangiti yung bata. Ganun talaga mga kapatid sa totoo lang. Para bagang sabi ni Hope, di ba? Ang buhay ng tao ay maiksi. Ang lahat ng ipinanak sa babae ay maiksi. Ang buhay at puno ng kapag-abagan. Can you say amen? Amen. 2 Kings chapter 3:24 about King Solomon. Look at this. We are saying the language of the heart. Si Solomon, nung binigyan siya ng wisdom ng Panginoon, dumating ang dalawang babae na nagbitbit ng isang bata. Sabi nung isa, akin yan. Sabi nung isa, akin yan. Parehas na umaangkin sa isang bata. Now, tingnan natin maigi. Hindi makapaghanong si Solomon at kailangan niyang magdesisyon. So, total,
sabi ni Solomon, inangkin ninyong dalawa ang batang na yan, at walang magpapalubig sa inyo, at sa tingin ko parehas kayong tama, ang iyong espada, sundalo. Hatiin mo ang bata, ang kabila ibigay mo isa-isa, at ang kabila ibigay isa-isa. Look at the language of the heart of the true mothers of this child. Sabi nung isa, o sige, hatiin mo para wala naman ako, wala din siya. May punto siya. May punto yun. Kung titignan mo, may punto yun eh. Hatiin mo na lang. Na kung wala kang wisdom, walang pag-ibig doon sa puso, ay sasabihin mo tama to. Para fair sila. Para sila umawag, hindi alam kung sino talagang totoo dito. Wala pa namang DNA test nung panahon na yun. Wala pang DNA testing nun. Ngayon, mataas na kasi ang ating technology, pwede nang alamin kung dugo ba talaga niya o hindi. Ayun eh. Ngayon mga kapatid, yung isa ang sabi niya, look at the walang bitsudahan, sige. Sabi niya, hayaan mo na lang ibigay sa kanya dahil hindi ko kaya na mamatay ang bata. Amen. Yung pagpapalaya, giving, yung kanina, balikan natin yun. Yan. Kita niya. Yung giving away love is actually gaining self-fulfillment. Can you say amen? Amen. Nagbigay siya ng pag-ibig, huwag patayin. Di bali na mapunta sa kanya, huwag lang mamatay. Yun yung punto na nakita ni Solomon, kaya ang desisyon ni Solomon, ibigay ang bata doon sa babae na nagsasabing huwag patayin ang bata. Why? That is the language of the heart. Di bali mawalan ako, buhay lang. Di bali mawalan tayo, giving your love to the Lord. Merong sacrificial eh. Minsan nga, sa balita ngayon, di ba, yung 44 sack na, sabi ko, sacrificial lang, yung mga ano na yun. Sacrificial. Kawawa, di ba? Amen. Can you say amen? Amen. Sabi ni Brother Parnell, we've made it past the total eclipse, the 7 ages. 7 church ages, another 7 church ages. From Ephesians to the Laodiceans, nagtapos ang Laodiceans 1956, na-finish ang 7 church ages. Pumasok noong 1956 to 1963, mga kapatid, another church ages, 63, 65, pumasok mga kapatid until the 2014 anniversary ng kamatayan ni Brother Branham 1965 to 2014, exactly 50 years, natapos ang panibagong 7 church ages. Are you with me? Amen. Then, times 7 times 7 equals 49. December 24 or 25, I believe mga 24 or 25, nag-preach si Brother Nita sa Pangasinan, hallelujah, exactly 49 ang kamatayan ni Brother Branham. Amen. So, makita natin 2015 is exactly 50 years. Jubilee. Amen. So, panibago, kaya new beginning sa pagpapanibago na ito. Kaya 29 of December, this is not the play of Brother Branham now. Yes. Orneos, Amen. Lumba, Paul, everything. This is our play. This is our day. Are you with me? Amen. There is where everything was under segregation and separation. We have come back to real time. Truth wherein we are blended together in eternity and we are made whole. We are now come back to the real time. Sabi ni Brother Parnell noong December, this is the relaxing time. Just relax. Amen. Hindi pa relax pa rin red horse. Red horse. Just relax because this is the relaxing time. Ibig sabihin, huwag na nating pasanin ang pressure sa ating pagkatao.
ang iyong kapatid halos pinapasan mo na dahil hirap na hirap ka na sa kanya. Tuda, sabi ko last Sunday, this is a relaxing time. Hayaan mo ang pag-ibig ang maghari sa atin. Are you with me? Amen. Parabahan natin ang ating Panginoon. Ay, Yakin, kung gusto mong gumaling, huwag kami buko. Huwag kang magtago. Gagaling yan sa pamamagitan ng salita. Why some people can keep victory of land? 1957, sabi ni Parabahan. God so loved the world, He gave His only begotten Son. We talk about begotten Son, we are begotten Son. amen. 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 Alright. He's not constraining to do it. And when a love is constrained, then sovereign grace projects its object. Listen, ito yun. And when a love is constrained, then sovereign grace projects its object. May I say this again or that again? When divine love is projected, listen that. Sa panahon na ang magka-Diyos o agape love ang siyang maipakita, produces grace its object, or grace produces its object. And God loved the world so much, till sovereign grace projected the Savior to the world. This is that. Kung titingnan mo, sabi ni Jesus Christ, my peace I give unto you, that the world cannot do. My love I will give unto thee, that the world cannot do. Yawin natin kanina, the love of God is greater far. Amen? Amen. Hallelujah. And when you love God so much, listen, sa ating pamumuhay nito, yes, mamahalin natin, lahat ng nasa atin, yes. But, make it that you love the Lord so much. So much. Sovereign grace will project to you the baptism of the Holy Ghost to make you live and love and to be a real Christian, brother and sister. A real believers of this message. The sovereign love, when you love God so much, kasi yung sovereignty ng pag-ibig ng Diyos ang maghari sa'yo. So wala tayong tinatawag na, do you love the Lord? Amen. Do we love the Lord? Amen. Amen. Minsan, last days, tinanong, minsan may pumasok sa akin kay Sita, Lord, who's next? Kaya hindi ko masisi ang Lord nung magtanong siya kay Simon. Simon, pati ba kayo iwanin niyo niya ako? Amen? Kasi dito ipapakita natin, do you really love the Lord God Almighty? Kasi if you love the Lord so much, sovereign grace projects it. Amen. Right? Amen. So, it is the baptism of the Holy Ghost to make you live and love and to be a real Christian, a real believer of this message. Kaya tinanong kayo, do you really love the Lord? Amen. Amen. I love my Lord. Amen. Ito nakita ko sa Facebook ko. When God blesses you financially, anong gagawin mo? Sabi dito, don't raise your standard of living, Amen. but raise your standard of giving. Amen. Kasi ang tao walang pagmamahal sa Diyos, pag pinagpala yan, nagre-raise ng standard yan. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot eh. Hindi nagbago ang tao. Even in this fellowship. Kasi alam niyo mga kapatid, ang ayaw ko magkaroon ng kapangyarihan ng tao. Pag ang tao nagkaroon ng pera, nagkakaroon siya ng kapangyarihan. Nakasakay siya isang magandang sasakyan ngayon. Dati kaibigan ko.
Halos lagi kong kasama. Ngayon may mga bago ng sasakyan. Halos hindi na ako matingnan-tingnan, hindi na ako mabati-bati. Tatanungin mo, pauwi na kayo, Pastor? Sasagutin ka, puno na kami. Bakit ba ta? Tingnan mo yung naalala niyo yung sinabi ko sa yung venom of money. Lungkot no? Isang tao lang ina-appreciate ko, mga kapatid. Nagkaroon ng mansyon, nagkaroon ng sasakyan. Angat sa buhay talaga. Kung sabihin mo, mayaman Pastor Joe Gomez. I really, very appreciate that man. And I want to be that like that man. Amen. Hindi siya nagbago kahit kung usapang mayaman, Pastor Joe is a rich man. Okay. Totoo yun. Hindi nyo lang alam ang nakatagong kayamanan sa limpa. Pastor Joe. Amen. Billion. Sorry kung mga tao ni Pastor Joe. Pero totoo yun. Pero I really appreciate it. Kasi nakita ko ang kanyang buhay Pwedeng magmayabang tong taong to Kung yabang lang naman din ang pag-uusapan. Yung sasakyan niya, hindi yan hulugan, bayad, cash. I'm sorry doon sa mga kapatid ngayon. Pastor pang tinuring mga kapatid. Naglalabas lang ako ng, parang hindi naman sama ng loob. Yung tinitingnan ko kasi ang gulo ng buhay ng tao. Hindi pa lang bayad yung sasakyan hulugan pa nga lang Di mo alam kung mahahatak pa ng bangko yun Biro mo, tatanungin pa, uwi na kayo, Pastor? Sasagutin ka, puno na kami. Hindi ko naman sinabi, sasakay ako Sinabi ko ba, sasakay ako? Wala naman sinabi, sasakay ako. Sinabi ko lang sa uli, huwag ka mag-alala, Pastor, nakamontero po ako pa uwi. Can you say amen? Amen. They know the money. But when God blesses you financially, it is, wake up call to Kung binasa mo ito, mga kapatid, Lord, kapag pinagpala mo ako, huwag mo akong hayaan mag-raise ako ng standard. At titingnan ko yung isang kapatid, isang pastor. Ito, walang sakyan to. Iba ang level nila. Can you say amen? Amen. Don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Open sa pagbibigay. Sabi ko, nabanggit ko si Pastor Joe. Habang nag-uusap kami, marami akong natututunan, marami akong nalalaman sa buhay niya. Minsan hindi siya nakakarating dito dahil yung pera niya itinulong doon sa isang pastor na nangangailangan. That is the standard of giving. Matuto tayo sa bagay na ito. If you love the Lord, this standard ay hindi mahirap gawin. Huwag kayo magbigay kay pastor na may condition pagdating ng araw, kailangan na pangasawa ko yung anak niya. Meron kasi, ngayon sinisisi, hindi na daw siya masaya dito. Why? Hindi kasi niya maangkin yung, don't do that. Naantay kong makipag-usap siya sa akin, sasabihin ko, duwag ka para harapin ang realidad. Hindi totoo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Dahil kung totoo ang pagmamahal mo sa Panginoon, I remember Pastor Bodegas. Listen very carefully. I also appreciate that man. Gamitin ko lang si Pastor Bodegas dito. Bakit? Ang nalalaman ko sa kanya, ikakasal na siya sa babaeng minahal niya. Kompleto na ang rekado, kompleto na lahat. May mga abay na, may mga ninong na, may mga lahat na, may mga damit na. Kompleto na ikakasal na lang. Sumama pa sa ibang lalaki yung mapapangasawa niya. Sabi ni Pastor Nomer, nung magpipreach na siya Sunday, nung sumama na yung babae, nalaman ni Pastor Bodegas, pero tumayo pa rin siya sa pulpito, nangaral pa rin siya. Amen. Amen. Because why? Hindi ko pwede questionin ang pagmamahal niya sa Panginoon. Amen.
We are not in this message to judge those people. They love the Lord. Amen. Are you with me? Amen. They love the Lord. Amen. Anong ginawa ng Lord? Look at this. Hindi yung kinulang ni Pastor Budegas yung babae. Sumuka po ng buhangin. So I don't believe na pinakulang ni Pastor Budegas yun. Kaya siya amin. I love the Lord with no conditions. This is the standard of giving. Give your life. Give to the Lord. Support the ministry of the Lord. Everything else. Amen? So, ito, nung binabasa ko, talagang, sabi ko, Lord, let this post, nailagay ko. Kapag ako'y nilagay mo sa isang kalagayan na ako'y pagpapalain mo, huwag kong makalimutan na hindi ako pwedeng magtaas ng living o standard of living. Kaya ko pa rin humiga sa isang upuan. Amen. Kaya nakita ko yung Pastor Joe, sabi nung mag-mission kami sa Mindanao, ang saan tayo higa, Pastor Joe? Sabi niya doon sa lamesa, saan higa si Pastor Lloyd? Doon din ako higa. Naglatag kami ng cartons, naglagay ng banig, naglagay ng unan, higa ako, higa siya, higa. Makita mo yung siya sinaka sa tao, pero kung kailangan ko siya itaas, sasabihin ko, ipagmamalan ko sa Diyos sa ibang mga tao. Kasi kung, sabi ko nga kanina, kung yabang lang naman, kaya magyabang itong taong ito eh. Amen? Kaya pong bumili ng panibagong sasakyan, pero hindi niya ginagawa. Sabi ko, Pastor, pwede kang ganito, pwede. Masaya na ang buhay ko, Pastor. Can you say amen for that? Ay, sabi ko nga, kung ako pagpipiliin, mas magandang kumpare yun. Kung ako pagpipiliin. Amen? Kung saan kumpare yun, wala kami gagawin, magsisharing na mensahe. Ayaw ko naman yung kumpare mo ako, pagdating ko, red horse, pre. Okay na, ako tayo sa baso, pero mo na akong dalawahan. Tapigin ang baso. Amen. Now, in your language, inawit natin last Sunday, straight from the heart, pull us all together, never apart. Yung lingwahe ng ating mga puso, hallelujah, direkta sa puso, na siyang humila sa atin upang tayo maging isa at hindi tayo magkawatakutan. And once we learn to speak it, kapag natutunan natin sabihin to, all the world will hear. Amen. Maririnig po ng buong mundo yan. Hallelujah. Fluently spoken here. Fluently. Naririnig niyo ba ang lingwahe ng puso? This is the heart of God. This is the message of the Lord. I love the Lord. And I love the flock of the Lord. Amen. Sa India. Ito, mga Indian people to eh. Parang, nakita niyo ba yung mukha niya? Hindi siya American. Indian. Ang mukha niya. We are all visitors to this time. This place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love, and then we return home. Amen. What is your purpose? Why you are here? We are all visitors in this time and in this place. Kahit ang bahay na ito, bisita pa rin ako dito. Kahit ang mundo nilalangaran ko, bisita ako. Ay, ito si Brother King kanina, hindi daw siya handa eh. Ganda kayo mensahe. Kaya mo gusto lang, kaya natin pinit siya. Bago ka meron na nakalaang pagmatagal na. Ganda yun. Kung i-study mo lang, Brad, kung gusto, marami kami matututunan. But our purpose here is to observe.
Kasi yan ang dapat nating matutunan. Ano ba talagang purpose kung bakit ako nandito sa ano? Amen. Mamaya po, meron akong announcement sa inyo. To learn! Para matuto. Nag-observe ba kayo sa bawat pangyayari? Just observe. Hindi masama mag-observe ba? Hindi ito yung observatory. Wala kang ginawa, mag-observe. No, hindi yan ang ibig natin sabihin. Then, to learn and to grow. Kasi kailangan mong matuto at lumago naman. Amen. Right? Amen. Especially to love. And then, we return home. Balik tayo sa buhay natin. Ubuntu. Sa Africa ito, mga bata. Nakalbo. Mga kalbo. Yung ulo nila, bola. Yung pinupon nila, ring. But hindi ko yan. Gusto kong mabasahin ito. Nakita ba ninyo? Ano si Carlo? Si Carlo Calvo. Anthropologists propose again to the kids in an African tribe. In an African tribe. He put a basketball full of fruit near a tree and told them that whoever got there first one, the sweet fruits, when he gave them the signal to run, they all took each other's hands and ran together, then sat in the circle, enjoying the treats. When he asked them why they chose to run as a group, when they could have had more fruit individually, one child spoke up and said, Ubuntu, o Ubuntu. Ano daw? How can one of us be happy if all the other ones are sad? Ubuntu means, in the source culture means, I am because we are. Sa madaling salita, paano naman ako magiging masaya kung ang aking katribo at kasama ay malungkot? Nakuha niyo ang kwento? Nakuha natin? Amen. Kasi, kung sino daw yung mananalo, siya magkakaroon ng maraming matamis na prutas. Pero ang ginawa nila, nung sinabi niya, run, tumakbo, naghawak-hawak ang kamay ng mga bata, at nag-form sila, itong pinorm nila. At nagsabi yung isang bata, gawa nila mga bagay na yun, sabi niya, Ubuntu, how can of us be happy while the others, if the other ones are sad? Amen. Unity. Amen. I am. Because we are. Because we are. Nakuha niyo? Amen. I am the Lord because we are the body. Sabihin mo lang sa akin yung ang inaantay ko na isang kapatid, lumapit at makipag-usap at sabihin sa akin yung nararamdaman niya, nasaktan ka sa pag-ibig. Ganyan talaga ang pag-ibig ng tao. Kaya kumanta nga sigurito. O pag-ibig, bakit kayo lupit mo sa tao? Amen. Can you say amen? Hanapin natin ang realidad, ang katotohanan. Naalala niyo yung pinost ko dito, the character, sabi ni Bible, this is my character. Whatever is true, whatever is just, whatever is pure, whatever is good report, whatever is virtuous. Ano sabi niya? Think of these things, and when you do this, you have peace in your. Amen? Can you say amen? Amen. Hallelujah. Vincent Sartal yan, kinakapag naman ang kapatid. Sabi ni Vincent, I am happy. Are you happy? Yes. I am happy. Yeah. You're so happy.
Amen. Ulitin natin kami. I am happy that God feels what I feel. Masaya ka ba na nararamdaman ng Diyos kung ano ang nararamdaman mo? Kung nakaramdam ka ng sakit, mga kapatid, intindihin mo, nasaktan din ng Diyos. Amen. He cries when I cry. Pag umiyak ka, umiiyak din ng Diyos. Yes. Kapag may problema ka, hindi mo ba alam na may problema din kaya ang Diyos? Pag masakit ang ngipin mo, masakit din ang ngipin ng Diyos. Bakit? Ikaw at ang Diyos isa. Amen. Amen. Hindi yung sakit ng ngipin ko, Lord. Pagkalayin mo ako, kulang na lang sabihin ng Panginoon, masakit din kaya ang ngipin ko. Hallelujah! Amen. He smiles when I smile. Oh my God. He eats when I eat. As I feel God, I also feed Lucifer. As I feed God, I feed also Lucifer, Satan. There are not two floating figures. It's just me. I'm just happy for I am not deceived. Satan cannot deceive me when I am him. Are you with me? God can save me when I am already saved, for I am God. Many would wonder, how can I become no two? Well, it's not two. It's just one. It's not two. It's just one. When you thank God, you can Lucifer. When God happy, Lucifer's happy. Okay. Amen. Hindi mo na kaya tanggapin ang sakit ng ngipin mo. Kaya pinang nararamdaman ng Diyos na nasa iyo. Bakit kayo masakit ang ngipin mo? Mahilig ka kasi sa madami. Sa chocolate. Chocolate. Milo. 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 RC. Ano pa yung isa? Hindi, yung ganyan. Hindi. Kung mahabang Stick off. stiko. Mahilig tayo sa stiko. Kala ko pa ito, palikot siya eh. Ice cream. Masarap na candy, matamis na candy. Bakit kaya masakit ang ngipin mo? Yan. Pagkatapos kumain ng matatamis, hindi nag-toothbrush. Natulog sa gabi. Kaya yung bacteria, kinain ng ngipin. So, tingnan mo ako. Wala na akong ngipin. Yes. Hindi rin siya pinagtulog. Yes. Hindi rin kasi ako nag-toothbrush. Bata pa kasi yan. Wala kasi toothbrush sa probinsya doon eh. Kamay-kamay lang. Kamay-kamay lang eh. Tapos kukuha ng bayabas. Ako pwede ako doon eh. Kasi pinanganak akong mayaman, pero naghirap. Kuha mama ng bayabas, gano'n lang. Dudurugin yung dulo, gano'n. Lalagyan na asin, magmumong ng asin. Ngayon, walang karapatan masira ang ngipin ng mga bata. Bakit? Kompleto na. May toothbrush, may toothpaste lang. Kompleto na. Gaganon na lang ang gripo yun. Di ba, Kuya Yaman? Gaganon na lang ang gripo. Okay. Galileo. Ano sabi ni Galileo? All truths are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them. Kaya si Galileo? Galileo! Galileo dito! Binig na Rhapsody dito. All truths are easy to understand. Ang buong katotohanan ay napakadali pong unawain. Once they are discovered. Kapag na-discover mo ang katotohanan ngayon, madali na lang po unawain yun. And the point is, ang punto doon na dapat natin maunawaan ay i-discover mo. Amen. You have to discover it. No, ma-discover mo na, even the scientist, itong ilaw na ito, ilang beses nilang pinag-aralan para magkaroon lang tayo ng ilaw. Amen. Sino gumawa ng fluorescent? Fluorescent. Di ako na fluorescent. Si Thomas. Candle. Thomas? Flores? Thomas Alva Edison. Akala ko si Flores Di Mayo eh.
Telephone na sigahan din. Di ba, for how many times, ayon sa kwento, o how many times gumawa silang bulb, pumuputok. Takal mo talaga naman. Napanood ko yung buhay ni Einstein. Hindi lang siya sa mental, sobrang ng katalyo. Hindi lang siya sa mental hospital, right? Napanood din yun. Napanood ko eh. Kwento ng buhay. But these people are not stopping to discover everything. Tama? Kinainaw tayo. Hindi sa kanila. And sa atin naman, we are not stopping to discover this truth. From denomination to denomination to denomination to denomination, until now, we discovered everything. Na-discover natin ang lahat eh. All we have to do is patuloy tayong mag-discover ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Meron pa ba akong hindi nalaman, Pastor? Ako, marami pa akong gustong malaman sa buhay na ito. Until I die. Alright? Amen? Rapid na to. Bali, dalawang minuto na. Sabi ni Brother Kit, kilala niyo to? Brother Kit Gomez. When we define love, we define ourselves. Everybody siya, amen. Sa panahon na nididefine mo ang love, you define yourself. And when we define the hatred, we also define an attribute in us that we have learned to subject. Bakit ka napuot? Bakit ka nasaktan? Alam mo ang tao pag nasaktan, doon nagsimula ang puot. Kasi nasaktan. Right. Kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Sabi nung isang kapatid, yung mayakap na doon sa poste. Kaya tanggapin. Na mawawala ka na sa akin. Amen. The terms that define us. Tinatanong, sino yun? Tanong nyo na lang po. The terms that define us are not us, but that the meaning of it is what makes us. Times give us the opportunity to define everything that we are, and wisdom gave the ability to build ourselves a household of faith. Tingnan mo to ha. Ang oras na ang nagbigay sa atin ng oportunidad upang may paliwanag ang lahat ng mga bagay. At tayo ay mayroong kaalaman at karunungan at binigyan ng abilidad upang itayo ang isang pamilya sa pananampalataya. Can you say amen? Amen. Not an understanding of humanity. It's the word, or it's the word, and word we live and move in. Fellowship increase the value of our experience. Let us have a fellowship. Amen. February 7, meron pong ministerial meeting dito. Let us have fellowship. Yan lang, medyo ewan ko lang, pinag-prepare ko na the love of God is greater than ourselves. Last. Nasa? Kita mo. Spirit. Sana magkaroon ako ng akong ganyan. Hay. Kaya, Kindaw mo ulit. nakikita ko si Lucy, no? Si Lucy. Yung apo ni Pastor Joe. Sana magkaapo kong ganyan. Hindi, yung asawa yun, puti naman yun ah. 19, pasal na kayo 10. Hindi pa nga tapos pag-aaral. Kasi sila Kuya Aaron, 2015, di ba? Yay! The Spirit! Eh, parang dumami naman tayo dito. Kailangan mag-gamit ka naman ng lahi.
Ate Tan, kaya yun na. December? Siyang dosena, ha? Sige, isa tayo na nga. Talaga dumadami dahil sa mga bata, mga anak-anak. Sabihan niyo naman. Bilisan. Huwag naman huwag kayong maniwala din sa pagtitipid ng anak. Matipid. Pag tinitipid, tinipid lang ako nito. Gusto ko talaga 4 o 6. Ayun na ka po ba? Lima. Ako pa. So, ako pa. Di mahina daw ako. Ako pa. Oo. Ang katotohanan ng magpapalaya sa mga mamoy, hindi siya nagsasabi ng totoo. Habang bata pa, Sister Tan. Tan, 10. 12. 12. Oo nga, isang dosena. Isang basketball ba? 2. Di bench. Pati Ben. Para, dumami. Si ate, anuhin ko talaga. Gawin mo, Pastor Joy, lalamat na, di ba? Every year. 10. Every year. 10, pwede na. Volleyball team naman. Kasi pag bata pa, kaya pa umiri na umiri yun eh. Sige. Di ba? Pag medyo may edad na, si Mrs. mabuti ka, nakatatlo kami. Dahil nung last na, umayaw na. Ayaw ko na eh! Tinadjod ko mo, usap! Bawiin ko na lang sa mga anak. Kailangan ko kay kuya. Sabi ko, 16 years old, kailangan yan, hina. Tuloy, Unahan tuloy lang ako. Si Maricar, pero Buntis mo si Maricar. anak na. Anak na. Anak na. Sana, sabi ko, nakapo na sana ako ngayon. Pwede 12, iba-ibang babae, Kuya King. Puro pangalan. Puro panganay. Ilan pangalan mo? Sabi sa naman. David nga, 500. Brother Nico, 12 din. Naku, cellphone na eh. Oo. Paliit yung bahay natin. Isang tunay. Lalaki na, kaya lalaki. Kaya lalaki na ang pamilya, di ba? Sa inyo eh. Huwag na kayong magtagal, magtikid. Alam niyo ba, sabi ni Father Partner, sumisigaw na kaya yung mga cloud people na nandun hindi pa bumababa. Hoy! Magsipag-asawa na kayo! Hindi kami makababa! Sabi Miko, bowling lang ng bowling. Dito, mag-graduate, pagka-graduate. At least si Kuya Aaron may trabaho na yun sa Santan. Kumaliwanag mo sa Arab. Yung ito, gagraduate na to. Hindi, Joseph, basta parehas ng tingin si Mr. Manager. Kaya, si Kuya Nico, nag-graduate pa. Dali ko kasi mag-graduate. The Spirit is all-knowing. We are His Logos made flesh. We are not here to learn what we don't know. Inulit natin yan. We are here to learn what we do know. Alam natin ang mga bagay na siyang nangyayari sa buhay natin. Basta yun ang sabi ko. Magsipag-asawa na kayo. Ate Joanne. Ate Joanne. Brother Bumboy. Kuya Miko. Ako na naman. Brother Nico. Brother Aaron. Magpasimula sa inyo ang ating malaking pamilya. Amen. Kaya po narinig nila. Magsisimula sa inyo ang ating malaking pamilya. Amen. Si ate, 10. Salamat. Sa Lucena. Isa. Isa lang. Isang ano? Isang babae. Pag naman hikan, yun ang aking kondisyon. Okay. 12. Tamay, tito, tamay. Tamay. Sabihin mo. Announce ko yun, 12. Ang laki-laki ng katawan niya. Kaya nga 19 years old, mag-asawa ka na. Pero sa'yo ka. Okay. 19 ako, 17 siya. O bakit? Si brother ko nag-asawa, 17 years old. 18 naman.
16 ang asawa niya. Oo. At least naman kayo pang boy ba? Ano? Ha? Wala. Wala. Okay. Tayo tayong lahat mga kapatid. Purihin ng Diyos. Amen. Amen.